Magkano yan? 2,150 po. Ha? 2,150. 2,1 to? May magkakabit kayo? Ikaw, boss? Kaya ko na may kabit to pero tinatamad ako. So guys, nandito na po ako sa bahay at ngayon i-install na po natin tong nabili kong fuel filter kanina. So kaysa naman magbayad tayo sa labas, 'di ba? Tayo na lang yung gagawa. Atras natin yung upuan para maluwag. Yan. Tigas, grabe. Ikutin lang natin 'to. Susubukan natin kung meron sila. Magkano yan? 2,150 po. Ha? 2,150. 2,1 to? May magkakabit kayo? Ikaw, boss? Sa loob ng upuan yan. Kaya ko na may kabit to pero tinatamad ako. So ayan guys, nakakuha po tayo dito. So dito lang to bago mag Fisher Mall. So ayan, ito yung original na fuel filter. So ang bili ko nito ay 2,150. So hindi ko alam kung mura ba to or mahal kasi original naman siya. So pwede siya sa Honda Jazz and City 2009 to 11 ata, parehas lang ata, or 12. So hindi ko sure. So ito siya. So na-check ko naman siya, wala naman siyang mga crack. Okay naman siya lahat.
So ipapakabit ko na lang to. May mekaniko naman dito sa gilid. Papakabit ko na lang. Kaya ko naman siyang ikabit kasi plug and play lang naman to, pero ayokong mapagod. So magbibigay na lang ako ng labor sa kanila. Ito yung pinaka-importante nito. Kasi yung sa Hyundai Accent ko dati, hindi namin nalagay yung ganito. Pero yung ganito niya parang plastic naman eh, hindi siya goma. So yan lang yung isang part na hindi namin nailagay sa fuel filter niya. Nagluloko na siya. Parang nabibilaukan yung makina eh. Kumbaga parang may singaw, parang ganon. So importante itong part na to, ito, nakahiwalay na to. So ito ay Denso, made in Japan. So guys, nandito na po ako sa bahay at ngayon i-install na po natin tong nabili kong fuel filter kanina. I-install natin to ngayon. Tayo yung mag-i-install kasi yung mekaniko na napagtanungan ko kanina 1.5 yung singil niya. Sobrang saglit lang nitong tanggalin. So yung sa Accent naman kami lang yung naglagay ng fuel filter noon. Yung fuel filter nung Accent nasa likod ng upuan, nasa may ilalim ng upuan sa may second row. So ito namang Honda City, nandito banda yung ano natin, fuel filter. Ayan, so tatanggalin lang muna natin yung terminal ng battery. Kahit yung kabila lang. Ayan, tapos sisimulan na natin yung pagtanggal nitong ating. So ang una nating tatanggalin dito guys, may dalawang tornilyo yan dito sa gilid nito at saka dito. Kailangan natin tanggalin itong gitna na to. Yan, buo na yan. Kailangan natin matanggal yan. So kailangan kong i-forward muna tong upuan. Forward natin para maluwag. Tsaka ito, kailangan natin tanggalin tong shift knob. Kasi hindi natin to maiangat hanggat meron to. So tatanggalin natin yan. Tatanggalin natin tong tornilyo dito, dalawa. Tapos yung doon, meron din yun. Madali lang to guys. Kayang-kaya nyong gawin. So kaysa naman magbayad tayo sa labas, di ba? Tayo na lang yung gagawa. Madali lang naman tong tanggalin. Yan o. Yan, so umangat na siya. Tapos yung unahan naman yung gagawin natin. Yung unahan naman yung tatanggalin natin. Lagay natin ito dito. Atras natin yung upuan. Atras natin yung upuan para maluwag. Yan. So nawala pala yung ano ko dito, clip sa kabila. Nawala rin ata. Yan, nawala rin. So next nating tatanggalin itong shift knob. Tatanggalin natin to. Ay, paunti-unti na lang talaga. Yun, nakuha rin yung tamang pwesto. Kailangan naka 4th gear para hindi sasabit. Alright. Ito, tanggalin natin tong wire ng charger. Ito, yung takip, tanggalin natin yung takip dito. Yan. Tapos hugot. Ganun lang siya kadali. Oh, tanggal, di ba? Yan. Tapos nandito lang yung ano natin sa ilalim na to.
I-open mo nga lang yan, Jen. Ang init eh. Sige, sige. Tanggalin natin tong handbrake. Hindi natin mahugot yung ano. After natin matanggal to, mahuhugot na natin tong fuel filter natin. Yun. Takpan lang natin. Tingnan natin. Yan, so kailangan lang natin ilipat tong ito. Sige, ito yung ano natin, pang level ng gas gauge. So ito yung lumulutang. So ito yung nagsusukat ng level ng ano natin. Level ng tangke. So guys, mag-ingat kayo sa pagtanggal nung fuel pump. So lagi nating tatandaan yung goma na yon kasi napaka-importante nun. So bakit ko sinabi na mabibilaukan pag wala yon? Kasi doon lumalabas yung ano eh, yung galing sa pump papuntang tangke. So pag wala yon, alam niyo na yung mangyayari. Ang dami ko pang gasolina, oh, kalahating tangke pa. Isisentro lang natin, no? So kailangan lang natin i-push yan. Kaya may spring yan sa gilid para ma-push natin. Kunin natin yung isang wire, isang tubo.